Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Pinoy Trending. Matibag, sinabing ang nangyari kay Castro sa Canada ay epekto umano ng pagbabanta ng mga Duterte. Naniniwala si NBI Director Melvin Matibag na ang nangyari kay Palace Press Officer Castro sa Canada ay epekto ng kinetic force na nagmula sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Sa ikalawang araw ng cross-examination kay Matibag, tinanong ni Defense Counsel Attorney Binloan ang opisyal tungkol sa mga epekto ng umano'y nasabing kinetic force. Under Secretary Claire Castro in Canada, is this also part of the kinetic force? Tanong ni Binloan. Yung sinabi natin na nagkaroon po ng malawakang kaguluhan na epekto po ng madalas na pagbabanta at seryosong pagbabanta sa Pangulo, ngayon, ang mga taong kahit na ordinaryo ay inaatake po. Hindi lamang ang Pangulo, kundi ang iba pa rin pong matataas na posisyon. O yun. So, nahawaan daw, o ano ba yun? Na-influensyahan yung mga kababayan natin sa Canada na sumigaw o basta kinuyog si Claire Castro, may connection daw sa pagbabanta ni VP Sara. Well, kung yun ang pananaw ni Director Matibag, wala tayong magawa. Yun ang kanyang paniniwala. But, depende na rin sa taong bayan kung sumasang-ayon ba kayo na may kinalaman si VP Sara. I don't think so. Kasi ang sigaw ng mga kababayan natin sa Canada is flood control scam. Yan ang unang sigaw eh. Ninanakaw ang pera. Ibalik nyo ang pera. Ganon ang sigaw ng mga kababayan sa Canada. Ano pa? Yung sinungaling. Bakit? Kasi sa mga pahayag ni yung si Claire Castro, sa perception ng nakakarami is hindi siya nagsasabi ng totoo. Karamihan sa sinasabi niya, propaganda. Yung kanyang mga payag is para ipataas ang Pangulong Marcos at siraan si VP Sara at ang mga Duterte. Perception yun. Kaya sinabi nila na sinungaling. Ano pa? Yung pangit. Pangit ka, sabi. Oh. Bakit pangit? Siguro, ang ibig sabihin nila, hindi yung facial appearance kasi kahit saan mo anggulo tignan, maganda naman si Attorney Claire Castro. Kaya palaging nagsusuot ng Pilipiniana. Oh, di ba? Ako, nagagandahan ako sa attire na Pilipiniana. Oh. Sa panlabas, maganda siya. Baka ang ibig sabihin ng mga sumigaw sa kanya ng pangit ka, baka yung pag-uugali. Anong pag-uugali? Yung parang palingkera. Oh. Sino mismo si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Nung umalis na siya, nag-resign na siya, anong sabi niya? Binanatan niya si Auntie Claire Castro. Para kang palingkera, sabi niya. O, sino pa? Attorney Edward Chico. Sabi niya, ano ba yan? Hindi dapat ganyan ang mga spokesperson. Para lang siyang nakikipagtawad ng presyo ng isda sa palengke. Ayun, palengkera, botangera. Baka yun yung ibig sabihin ng ating mga kababayan na pangit. So, ako, yung pagmumura ni VP Sara,
accepted na yan ng karamihang Pilipino kasi si Tatay Digong nga nagmumura. Yung pagmumura ni Tatay Digong, yun ang namimiss ngayon ng mas marami. Kasi dahil sa pagmumura niya, takot ang mga adictus benedictus. Kaya, dahil may takot ang mga masasamang elemento sa presidente, kaya mas ligtas ang komunidad panahon ni Tatay Digong. Hindi katulad ngayon na napakabait ang ating presidente. Halos wala siyang murang sinasabi. Kaya lang, ano naman ang epekto? Nawala yung takot. Oh. So, totally disagree ako sa sinasabi ni Director Matibag na kinetic force. Kung mayroon mang influensya ni BP Sara Tumia, ang influensya niya is yung kanyang tapang at malasakit. Yung kanyang pagsapak sa sheriff. Ako, positive ang dating sa akin dahil kaya niyang ipaglaban ang mga inaapi ng mga maralita. Yun ang nakita ko sa kanya. Yung pagmumura niya o pagbabanta niya sa press conference, kahit kung ako ang nasa kalagayan niya, baka ganun din ang sasabihin ko dahil self-defense na yun. Pero mo, kaibigan mo, chief of staff mo, ipapakulong, i-transfer sa Bureau, Correctional Institute for Women, ano ba? Convicted criminal si Attorney Lopez? Hindi naman. Tapos mayroon pang Oplan Romanov na banta sa kanyang buhay at kanyang pamilya. Kaya, go lang, BP Sara. Kung ano ang natural na ugali, ilabas mo. Hindi plastic si BP Sara. Kung galit, galit. Kung mabait. Dapat ganyan. Hindi yung iba dyan, ang gandang magsalita, ang bait, kailang iba naman ang ginagawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang natagaan na mong ugsin. Ate. Nani ang iyang balay. Buslot na, giantos lang namo ang mga buslot. So muna na yung itsura sa ilang balay. Gipangbutangan lang namo og silopin kay aron nga dili mi ulanan. Butangan lang og silopin. Kay Kay kung mag-ulan, dosi na matuloan. katuig sa among pagpuyo dire, unya giantos lang namo nga ang among abuhan maglungag mi, mabasa na mi, gisapaw-sapaw lang namo ang sin. So muna na gid na ang ilang kahimtang. Sapaw-sapaw lang daw ang sin. So, tungod sa kalisod, so wala gid sila naka ang uban ibutangan lang gani nila og sako. Sako, silopin, At aron least nga ang makaatop Kay sila. luoy na gid- So karon te pila na ni katuig ang inyong balay ngin-ani nang itsura. dosi na katuig nga gaantos namo ni ang ulan. Kay balaga kaon mi, galungag mi, gakabasa gyud mi, pero amo lang ginanto sa 12 ka tuig. So salamat kay aning naghatag sa sin kay makabalay na gyud mi, makaatop na mi kay luoy na gyud kay mi. So unsay trabaho sa imong bana te? Manginadlaw ra mi, tapos dili pod mi ma-maintain sa isa ka semana, pila ra mong kita sa mga pobre nga. Ang adlaw 200 lang, unya isa ra ang mag-inadlaw. Unya di naka-approve lagi og ipalit sa sin. Kay kulang pa gani ipalit namo og bugas. Lagi. Salamat kayo sa Ginoo nga manginaot mi nga magpadayon kining inyong paginabang sa mua. Say, nagampo gyud mi nga kaluy ang gyud mi. So karon nagpasalamat mi sa inyo ha nga
gitagaan mi ninugsen, maayo na gid ang among balay, makatop nami, makuha na ni ang mga buslot, gipangbutangan lang og silupin, sako, mabasa nami kung ulan. Doon na gid kayo, may salamat kayo. Salamat pod kaayo.